Okay. Ngayon po ay August 28, mga hapon na to. Nagtatanim po si Albert Oga. Ang magtatanim yata siya ngayon ng okra. Nakadalawang linya na siya ng pagtatanim. Ayan po. Yan mga butas-butas na yan. Ayan. Tanim na siya. Sa isang linya yata mga nasa 50. So yun yung unang linya. Ayan, okra. Ito po yung unang linya. Tapos ito yung pangalawang linya. Ayan. Ngayon nagsiset po siya ng isa pa pong linya. Gamit niya yung nylon. Po, nylon ang gamit niya. Ito. Ito po yung kanyang binhi. Okra. Yan. Kuya Albert, magandang hapon. Anong mukhang ano yung ginagawa mo? Tanse. Tanse, okay. Medyo busy. Ganyan po ang ginagawa niya dito. Matapos niyang linisin, pinakamatagal talaga maglinis talaga bago makakapagtanim talaga. Kailangan maglinis ka muna uli. Parang dyan ka na dati na gano'n. Ito yung linya, oh. Ito banda. Hindi dyan. May tanim ka na dito, oh. Neto. Ito, may tanim ka na dito, oh. Ito, may tanim ka na dito. Oh, ito. Kukunin mo lang. Ito raw. Ayun. Okay. Kala ko doon siya nag-ano. Yan ang linya. Yan pala yung ano mo. Agwat. Kasi may tanim na siya banda rito eh. Yan, mas malayo yan. Yun. Naka na. Susunod na niya ulit. Medyo ano pa yung mga kahoy. Bagay, lilinisin na lang to. Anong gagamitin mo dito sa paggagamitan mo dito sa mga kahoy na to? Malalaman mo bukas, makita mo na ito. Kaya ito lang mga tuloy kasi patay naman na to. O di man buhay. Lagyan mo na ng bara bago ilagay ito. Itutusok mo lang. Bali, inipon mo pala yung mga yan. Oo, kulang pa yan. Kulang pa. Para saan yan? Sa sitaw? Sa sitaw. Kaya nga, sitaw ni Bay. Okra, sitaw ang itatanim mo. Pero ngayon, okra muna. Paano ba magtanim ng ganyan, Kuya Albert? Nakadalawang linya ka na, no? Mga 100. Sabihin ako kanina, nasa 50 isa linya eh. Hindi pang ano yan. Tatlong mga 150. Butas. Tignan po natin kung ano yung ano niya. Tingnan daw ng binhi mo. Ito naman ang mga boto. Hello po. Good afternoon to everyone. And ganito naman ang magsimula ng magtatanim dito sa bagong bukas. Ay hindi sa bungkalin ng araro para ang mga vitamins ay hindi sila ma-mix ang mga pangit nga ibang lupa at saka yung mataba hindi siya ma-mix para yung dito lang sa taba lang ng taba para tubo niya maganda ang niya kasi kung maararo niya pwede man pag mag-araro pwede man maararo pero kailangan mga ilang months pa ito na bago taniman kasi sa araro palagi na siyang ulit-ulitin ng araro balik-baliktad tapos ipaulanan initan patagalin pa
ay para madali lang, hindi na araruhin, diretsuhan na lang, linisan mo lang daw. O ganito na lang style. Maramihan na lang hulog para kung halimbawa kung marami siya, kupitin siya ng gunting, wag lang suwian para di magalaw ang ugat sa puno. Itong seedlings na ito, matagal na ito, marami nang hindi na pwedeng tumutubo, ano na ako kasi dami ito. Pwede na lang kahit ano na lang malaglag dyan, total marami man ito, halagang budget man ito ng kalating hektar, ay wala naman ito nag 1/4. So ganito na lang para hindi na ako magulit-ulit ng mapunla. Para pipiliin mo na lang kung alin may yung mga sobrara, bawasan na lang ng kupitan na lang ng pipili ka na lang kung alin yung pinakamalakas na halaman. Mm-mm. Yan yung produkto pa yan nung dati mong tinanim sa station, no? Sa station pa. Yung mga pinagulang mo lang. Oo. Ayan, ganyan po yung style niya sa pagtatanim ng okra. Talagang survival pala. Maglalagay siya ng more or less sa para tuwid. Mga tuwid, okay. Ng tansi, then yan, susundan niya lang. Maglalaglag siya ng mga binhi, siguro mga 4 to 6 na binhi. At ang sabi niya, marami naman daw siyang binhi, at yung binhi naman na hindi niya binili, galing yan sa mga pinagulang niya na dati niyang tanim na okra sa station. It is marami daw yung siyang mga nasa dalawang, kita ko para mga tatlong 1.5 na na soft drinks yung mga binhi, at marami na rin siya napamigay. Yan. Ganyan tinatanong. Bakit napansin ko, ba't parang hindi nakaumbok yung paano nung nasa yung dati mong garden, parang may nakaumbok na na malupa. Ba't ito parang walang umbok na lupa? Dito walang umbok. So dati hindi lang ni mo napansin yun noon dati dahil maraming napuntahan ko busy. Hindi mo napansin na ang simula ko noon dati, ganito ang istasyon. Yung mga posisyon niya, yung ganyan. Pagka magtubo na siya, mga 1 inch na siya, ay amat-amatin na ng isang pala dito magkuha, isang pala ilagay diyan. Kaya nagkakaroon ng pala ilagay sa gitna, isang pala ilagay sa gitna. Para pag amat-amat niya ng taas, lagyan naman ng isang pala dito. Doon siya nagkakaroon ng linya. Cultivate na siya. Okay, kaya pala. Sa ganyan pala simula ng proseso ng yung pagtatanim. Ang huli ko sing naabutan na tanim niya ay meron ng nakataas na. Ngayon pala, ibig sabihin, ganun pala, kapag may pagtubo, doon pa lang niya, pag nagdalawa hanggang 4 inches ba tawag niya, lumaki-laki ng konti, doon niya lalagyan ng pala at tatambakan. Yan. Ganyan po yung proseso na ginagawa pagtatanim ni Kuya Albert sa kanyang okra, kasi nakita ko yung huling tanim niya sa dating tinatamnan niya ay marami namang bunga, napakataba ng dahon, pero hitik din sa bunga. Marami rin siyang nakuhang mga seedlings doon, binhi pala, sorry, at paghalo ko pa yung seedlings at binhi. Yan, ito ngayon na ginagamit niya. Tignan natin kung ano magiging itsura nito after 1 month, kung pagbalik ko dito sa September 17 o 18 o 20, ganyan ang balik ko siguro dito para matignan natin, o kaya mag-send na lang siya ng video sa akin para i-upload natin dito para malaman natin kung ano na yung itsura ng kanyang garden o mga okra. Yan. Magtanim na po siya ngayon ng okra para tignan natin kung magiging successful. Okay, sa pagtatanim naman talaga, lagi nga trial and error talaga. Yan, yan po yung lilinis niya, no? Sa likuran po tayo ngayon ng ating kubo. Ayan po yung ating kubo sa likuran. Yan. At yan po, nagtanim na po siya ng okra. Maganda po ang panahon ngayon dito, medyo makulimlim na maaraw. Yan.
medyo mainit siya ng konti. Yan po yung sinag ng araw. Yan, oh. At medyo makulimlim pero naman sobrang init. Yan po. Kanikan nakakatatlong linya pa lang po siya. Siguro itong tatlong linya na to mga nasa 150 na butas. Hindi na natin alam kung ilan po ang kanyang itatanim. Dahil mayroon din siyang tanim na ano dito eh. May tanim din siya na dahon sibuyas. At magtatanim din daw siya ng sitaw. Hindi natin alam kung paano niya ipagkakasya yung kanyang mga tanim dito. Maliit lang naman tong area dahil nasa 2,400 lang to. Itong area na to. Okay lang ba Kuya Albert na yung iba nasa ilalim ng mangga? Okay lang po. Okay lang daw. Kaya abangan na lang po natin yung pagtubo. Itong tanim na okra ni Kuya Albert. Pag tumubot po to, talagang nakakatawa naman po tignan na yung okra ay magano, no? Biglang yumabong at napakasaya tignan at magandang biyaya na tumubo yung mga tanim ni Kuya Albert. Para din naman sa kanya yan, para meron din siyang pinagkakakitaan dito sa area dahil hindi naman po natin siya binabayaran dito. Hinahayaan lang po natin siya na magtanim dito at i-develop itong lugar na to. At siya rin naman po ang makikinabang sa mga produktong itatanim niya dito. Ang pakonsuelo na lang po sa atin ay nalilinisan niya itong lugar natin. Yan. Pasatayin natin yung kanyang yan yung kanyang sibuyas, dahon ng sibuyas. Ayan. Medyo binili niya lang to sa palengke. And then ito mga ano na to eh, magdadalawang linggo na to eh. Medyo ayos naman siya sa observation ko. Yun, mga 1 linggo pa lang nasa dulo. At sabi niya, pag gumusbong daw to, i-re-plant siya uli. Kumbaga, dito siya kukuha ng seedlings. At itatanim niya uli. Pupunin niya raw ito lahat ng pararami. Yan po yung process yung ginagawa niya. Balik po tayo dito sa Bali ang pinakamaraming tanim niya po dito is itong daon sibuyas at okra. Yung nasa balag po, hindi po natin alam kung ano pang itatanim niya doon. Pero may tanim na mangilang kalabasa doon at saka sitaw. Ayan, nasa pang-apat na linyada na to. Okay Albert, maraming salamat at sana maging mabunga sana tumubo lahat yung tinanim mo. Tubo to lahat kasi ang dami, walang imposibleng sa karami walang isa. Kaya hindi ko na hindi mabagal naman para dali lang pagtubo doon na malaman bawasan na lang. Tsaka kung may apat, hindi na bawasan yung apat. Para pa magulan hangin, hindi siya ay nakatukod ng iba. Parang freestyle po yung ano nyo. Hindi na diskarte. Pwede sa isang puno na kapag hangin, yung malambot ang lupa, ay tumagilid na siya. Talagang na-action mo pa. Kasi with action kay para hanggang nandito po mga guys. Maraming salamat po sa panonood niyo diyan. Especially to diyan station or sa Balingasag, Mindanao, Claveria, Misamis Oriental, and hello po dyan Manang Dolores Presidad Cadiz, Bactong, and especially to Lindon, and lahat-lahat na sa mga kilala ko dyan. Nandito po ako sa Palawan ay ganito na lifestyle na pagtatanim ng okra dito sa Palawan. Kasi ito naman ang kasalayan na magtatanim kasi mahirap ng trabaho ng city, mainit na ng mainit. Ito lang malamig na area, garden na habang wala pa na tayuan nila ni sir ng bahay ng malaki. Wala, hindi natin tatamnan ng bahay ito. Ito yung gagawin natin parang taniman lang. Garden lang, backyard. Hanggang nandito lang po mga guys. Bye bye. Sige, marami pong salamat at yan po yung prosesong ginagawa ni Kuya Albert sa pagtatanim. Tayo naman po, wala tayong kaalam-alam sa pagtatanim.
Very basic lang yung alam natin, pero pag mga ano na, yung aalagaan talaga natin at marami, yun din natin alam yan. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta nung itatanim niyang mga okra. Ayan po, so 1, 2, o mga nasa 200 na ano na hukay. Kaya kung sa isa, dalawa ang itutubo mo ba, medyo marami-rami rin pala to. Tingnan na lang po natin kung ano yung magiging resulta ng kanyang tanim. At talagang ano lang, tansyahan lang po yung kanyang layo at ano, sa kanyang ginagawa. Ay, sa nakita naman po natin sa kanya sa mga nauna niyang mga tanim, maganda naman po ang mga kinalabasan. Kaya, yun po. Kahit ako, excited na rin po akong makita kung ano po ang magiging kalabasan nitong mga tanim ni Kuya Albert. Dati-dati, nung mga bata tayo, yung mga nagtatanim, nayaan lang natin, pero lahat ngayon, no? Nakakatuwa tignan. Nasa internet na lahat ng pagtatanim. Kasi, napakaganda pala ng pakiramdam yung may inaabangan ka, no? Na tinanim. Tapos, pagkita mo, tumutubo, yung aani. Kaya, napakagandang experience pala yung pagtatanim. Although, nakakapagod siya, pero napakasarap sa pakiramdam. Hindi man tayo ang direct na nagtatanim, pero yung nakikita po natin yung ano no, yung unti-unting pag-develop po nitong ating backyard, no, na dati maganda rin yung kahit paano meron kang napagkukunan ng ano, mga gulay, di ba? Hindi po tayo nagtatanim ay nag-aalaga ng kung anong hayop kasi siyempre pag may manok kasi baka halukayin. Binakod natin para hindi makain ng mga kambing. Although hindi natin alam kung kinakain ng kambing itong okra, pero siyempre hindi lang naman okra ang itatanim natin dito. At tayo din nating maulit natin nagtanim tayo ng kamatis ay kinain lahat ng kambing. Yun lang po. Maraming salamat po at maligayang pagtatanim po sa ating lahat. At mabuhay po tayong lahat.